Nagpadala ng 4 na pahinang sulat ang mga abogado ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito ay upang formal na hilinging huwag nang sumali ang Ombudsman sa anumang preliminary investigation laban sa dating House Leader. Isinasangkot si Romualdez sa anomalya sa budget insertions at flood control projects. Sa sulat, iginiit ng mga abogado ni Romualdez na ang ilang public statements ni Ombudsman Crispin Remulla ay laban na sa kanilang kliyente dahil tila nakapagpasya na itong usigi ng mambabatas sa kasong plunder kahit wala pang naisasagawa o natatapos na paunang investigasyon. Gayun din si Assistant Ombudsman Miko Clavano na tinawag namang master plunderer si Romualdez. Kaya naman hinihiling ng mga abogado ng dating House Speaker na isang impartial at independent body o officer ang magsagawa ng preliminary investigation sa kongresista sa halip na ang ombudsman. Wala pang tugon kaugnay ng issue ang Office of the Ombudsman. Samantala, kabilang naman si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa nag-aabang sa pagsasapubliko ng affidavit ni Representative Romualdez kaugnay ng mga nalalaman nito sa budget insertions at flood control projects. Ngunit may puna ito saan ay tila pananahimik ng mga kapwa kongresistang sumusuporta sa dating House Speaker. Kapansin-pansin na kahit na ang majority ng Kongreso ay sumuporta at sumusuporta kay dating Speaker Romualdez, tila na maingat ang ibang mga kongresista na magkomento sa video message ni Speaker Romualdez. Apela nito sa mga kapwa mambabatas, humarap sa publiko at patotohanan o kaya ay pabulaanan ang mga binitiwang pahayag ni Romualdez. Matatanda ang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Binigyang diin din itong hindi niya hahayaang maging scapegoat sa katiwalian ng iba. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.